minuto, muhugno lang ang balay. Kung makita din natin nga temporary yung ang kinabuhi sa tao. Kani atong mga gikabisihan, kani atong panahon, mawala ra ni. Ang pasabot niya, temporary ra kita ni kalibutan. Bisan pa sa kinabuhi ni Papa, no? Karon, medyo bukol kita kay wala na physically si Papa. Nabuhi siya 72 years ng kalibutan. Pero, luyo ni ini, kung masahit ta sa Bible, kalibutan, temporary na ta diri. Naatay gitawag na nga, life after death. Naatay, pagkaman yung kinabuhian ng kalibutan, physically, naapay sunod na kinabuhi nini. Mga na yung ganang spiritual life. So, ano yung atong pangandaman? No? Asa ta padulong pag human ni ining kinabuhian. Duha ra may padulong sa tao. Langit o impyerno. Gusto man kita ng langit. Amen ba? Amen. Mga ng santang buhita na agi mga maguwali. Ginatagaan ta og chance. So karon ang chance, no, na makadungog ta sa mensahe. Atong ablihan atong Biblia sa Lucas 15:11. Ang anak na nawala. O parable of the lost son. Basahan na po. Ug bipadayon si Jesus sa pag-ingon, dayay usa ka tawo nga duha ka anak nga lalaki. Usa ka daw ni ana ang manghod niingon sa iyang amahan, tay, atagi na ako sa akong bahin sa katigayunan. Usa ibahin sa amahan ang iyang katigayunan tali sa duha niya ka anak. Tapos sa pipila ka adlaw, gibaligya sa manghod ang iyang bahin, ug milangyaw siya sa layong dapit, diin giusik-usikan niya ang iyang salpi sa mga kahilayan. Hangtod nga nahurot ang tanan, unya miabot ang usa ka dakong gutom, niadtong dapita ug nahimo siya walay nahot. Busa mialagad na lang siya sa usa ka mga mululupyo niadtong dapita, ug gipadala siya ngadto sa uma aron pagatiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom, buot na lang unta siya mukaon sa bunga sa kahoy nga gilawog ngadto sa mga baboy. Tungod kay walay mihatag kaniya. Sa katapusan, nakaamgos siya sa dako niyang sayop o miingon siya, nagsobra ang pagkaon sa mga sinhulan. Pwede ta diri sa tubangan? No? Salamat din sa pagbisita, no? Mga suod, mga igagaw ni Papa. Sa katapusan, nakaamgos siya sa dako niyang sayop o miingon siya, nagsobra ang pagkaon sa mga sinuhulan sa akong uman, samtang ako aniya hapit na mamatay sa kagutom. Busa ug pauli ako ngadto sa akong amahan ug sultihan ko siya, tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako angay ilhon nga imong anak. Isipan na lang ako nga usa imong sulugoon. Busa ulakaw siya ug pauli adto sa iyang amahan. Apan layo paganit kayo siya sa ilang balay, nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak o midagan aron pagtagbo kaniya ug unya migapos o mihila kaniya. Unya miingon ang anak ngadto sa amahan, tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako angay ilhon na imong anak. Apan ang amahan mitawag sa iyang mga sulugon. Dali, miingon siya, dahil ngani ang labing manindot nga bisti og isulob kaniya. Sulubi usab siya singsing ang iyang tudlo ug sapatosi siya. O kuha ang pinatambok na tingong baka o ihawa kay magkumbira kita. Kay kining akong anak nga namatay na apan karon nabuhi. Nawala siya karon, nakita na. Usa gisugan nila ang kumbira. So usa ni siya ka ano? Istorya sa usa ka anak nga na siya amahan. Tingnan pa diri, no? Mangkod ni siya. Tay, hatagi ako sa akong bahin sa katigayunan. Samtang buhi pa iyang amahan, nangay na siyang bahin sa mana.
sobra kay ka na insulto no? Bilang amahan, buhi pa ka, imong anak na nga nagbahin. Sa iyang mana. Tapos, unsay gibuhat sa manghod? Gibaligya niya niyang bahin, ug milangyaw siya sa layong dapit. Diin giusikusikan niyang iyang salapi sa kahilayan. Siguro pila ka milyon, pila ra ka adlaw, purot. Niya ang gigastos niya, kahilayan, bisyo. No? One day millionaire, pababae, palit siguro mga gamit, nagsugal siguro, kahilayan man. Hantod nga, muhurot ang tanan. Niya miabot ang usa ka gutom, niya itong napita o nahimo siya mulay na gikan sa pagka-anak, nagtos pagka adunahan kay nakadawat og mana, nahimo na siyang nahot. Pobre jud kayo. Na halos wala na siya makaon o nakauna na siya apply og trabaho. Busa milagad lang siya sa usa ka mululupyo nitong dapita, layo naman siya sa iyang parent. Para mabuhi siya, nanarbaho siya. Unsay trabaho? Tiglawog o baboy. Unya, bisan tiglaw siya baboy, wala siya kaon. Gutom kay siya. Sa kagutom niya, halos nakaunon na siya, kaunon na lang niya ang pagkaon sa baboy. Oh? Pero nakarealize siya, no? Tungod sa kagutom, buot na lang unta siya mukaon sa bunga sa kahoy na gilawog ngadto sa mga baboy. Tungod kay walay mihatag kaniya. Sa katapusan, nakaanggo siya sa dako niyang sayo. Usa may mensahe na makuha na to? Kitang tanan mga igsuon, makasasala kang tanan. Amen ba? Amen. Ingat pa sa pulong sa Ginoo, no? Salmo 51:5, gibuntis pa lang ta. Ipanampon pa lang ta. Makasasala na ta. Declared sa Bible. Salmo 51:5. Napakasasabakan sa itong inaan. Makasala na ta. Kitang tanan, ha? Iyon pa dali. Sama kita sa katong anak na rebelyoso. Ito basahan. Kinahanglan mo-aksepta na kita makasasala kung nahilayo sa Diyos. Dautan ako, sukad ako, mahimugso. O makasasala, sukad ako, ipanangkol. Ibuntis pa lang tao, makasasala na ta. Pagawas na to, pagpanganak sa to, dautan na ta. Dautan ako, sukad ako, na mahimugso. O makasala, sukad ako, ipanangkol. Makapanguntanan ka na. Makapanguntanan ka. Mo ba ng design sa Diyos, sa tao, nabibuhat niya, makasala agad? Inborn na. Mo ba gini original plan sa Diyos? Asa nagsugod ang sala? Nga nang makasala man ang tao? Tungod sa sala ni Adan o iba, ang pinakauna nga creation sa Ginoo. Ingon pa sa Romans chapter 5, verse 12. Diri nakugat ang ato ang pagkamakasala ng nature. Tungod, nagsupak sila sa suko sa Ginoo. Si Adan o iba. Yan pa sa Romans 5:12. Miabot sa kalibutan ang sala pinagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdalag kamatayon. Usa mikailap ang kamatayon ngadto sa tanang katawan kay nakasala man ang tanang tawo. Tanawa? Nag-originate ang sala tungod kang Adan. Miabot sa kalibutan ang sala pinagi sa usa ka tawo. Kung ang sala nagdalag kamatayon, ang resulta sa sala, pagsupak nila kung ikaon nilang bunga sa kaalam, nagresulta og kamatayon. Kaya physical death,
Mo na mamatay ang tao. Dato, pobre, isang bata mamatay. Originally, gi-create sa Ginoo si Adan ug Eva, ang plano niya sa tao, immortal unta ta, itaw ta mamatay. Dili unta ta makasasala. Dili ta makasasala. Di ta makahunong ng dautan. Pero kaya nagsupak man ang una nato nga ginikanan. Mao na nakita sa bakal ba sa runginahan, makasala na ta pagawas nato. Sa mga bata may ayag gawas. Gawas gid. Ayag laag. Hulaag gid. Unsay imong isulti baliktad ang buhaton. Unsay hadlo ko na nato umo. Ayag gawas kay umo. Para mutuman na gid. Kay mahadlok pag umo ang bata kaysa sa ako ang mga manginikanan. Tungod kay bay mao na no ang bunga sa sala niya Adan ug Eva mao na gikaylap ang sala sa tibok kalibutan nandun sa tuwing henerasyon karon. O ang sala nagdala o kamatayon mao na natay physical death. Si Papa may nalas pa abot sa bintito. Na bago siya namatay. Wala na makita. Musugot ta sa dili muagi pud ta o kamatayon. Amen ba? Pero wala ta kabalo. Kamo sa mamatay. Ingon sa Hebrews 9:27, gitalana na, nalatid na sa kamot sa Ginoo ang adlaw sa ato ang kamatayon. Hebrews 9:27, no? It is appointed for a man once to die, and after that, judgment. Appointed. Sa Ecclesiastes 3, na panahon sa kamatayon o kana siya na panahon pagbuot sa Dios. Mao gyud ang kamatayon ng igsoon pangandaman ginato na. Ug dili lang ang kamatayon na pisikal ang hadlok mga igsoon. Kana malakutan ka ginhawa, mukha mong kinawa mamatay yung ka pisikal. Ang pinakahadlok gid mga igsoon kaning ikaduhang kamatayon. Kaning atong kalag ingon sa Bible, ilabay sa linaw nga kalayo nga dinaab nga asupri. Mao ni ang ikaduhang kamatayon. Ingon pa sa Pinadayag 21:8. Mao ni ang truth. Wa pa may kita sa tuwag impyerno. Wala pa may namatay nga nabuhi. Niingon nga naay impyerno. Malay man nato sa impyerno. Pero ang Bible nagsulti na agi lugar atong kalag mamatay ang ikaduha. Manang Pinadayag 21:8. Mao ni ato ang pangandaman. Apa ang mga talawan, ang mga wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno o mga makikilawason, ang mga salamangkero, ang mga magasimbang Diyos-Diyos, o tanang bakakon, itambog gayud sa linaw nga kalayo o asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. First death, kaning physical, kaning lawas, ilubong. Ang second death, ang kalag na to, asa palulong, itambog gayud sa linaw nga kalayo ug asupre nga mao ang ikaduha kamatayon. Imagine na to na usa nang linaw nga kalayo nga nagadilag sa asupre. Magma nasa bulkan asupre na. Nga nagkalayo. Bato nga nagkalayo asupre. Everlasting fire. So man may suno ang truth. Kaya naman makasala man tagtanan. Deserve na to na. Plano ba na sa Diyos? Ang iyang creation gagibuhat niya, malaglag lang. Wagay na mga igsoon no? Ang Diyos, gugma. Ingon pa diri sa waning kaning anak na rebelyoso. Ingon pa diri no? Pagkadako niya sala. Buhi pa yung papa na hay na katigayunan, gigastos niya, gihurot niya, 1 millionaire, hurot na. Ingon pa diri, ito amahan daw anak eh. No? Suko jud ka na. Pero ingon pa diri, tungod sa kagutom, ingon pa diri, sa katapusan nakaanggo siya sa dako niyang sayop o maingon siya. Nagginobra ang pagkaon sa mga sinuhulan sa kumahan. Samtang ni ako hapit na mamatay sa kagutom. Busa mo pauli ako ngadto sa pagmamahan ug sultihan ko siya, tay nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili nako angay ilon nga imong anak. Isipan na lang ako mao sa imong sinuhulan. Busa milakaw ug gipauli ngadto sa iyang amahan.
plano lang niya, no? May pa kung papa dito, ang iyahang katabang dito, lami pang pagkaon. Ako diri. Paon na lang kog lamaw. Uli na lang kog balay, eh. Ya mga ipapasaylo sa mong papa, bahala di na ko ilong anak. Bahala di mo na lang ko niya katabang, at least lami akong pagkaon. Wala na siya nag-expect na pasayloon siya. Kaya kabalo siya, dako ka iyang sala. Guilty. Nabi mga anak na maulaw na mga tutunan, pinakasala. No? Unsa may reaction sa amahan? Ibuy-buy ba siya sa amahan? Gibunalan ba siya sa amahan? Gikasabaan ba siya? Ingon ba diri? Apan layo pagani kaayos siya. Apan layo pagani kaayos siya sa ilang balay, nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak ug midagan aron pagtagbo kaniya. O punya migapos o mihilap, mihalok kaniya. Grabe ka ang amahan. Father's love. Wala na, kung anak-anak yun, bisan pa kung sisala, dili kita mausap ang love sa amahan. Mana ang gugma sa amahan na langit nun. Amen? Ang amahan na yutan ang magduma. Kaya na may limitasyon ng tao. Isang-usay mo sala. Dako kay sala. Makapil kino pagdumot ang amahan na yutan nun. Siguro makapasaylo pila ka tuig. Pero ang amahan na langit nun, mga igsoon, once kita ma-accept na kita makasala, o bubalik sa iya, mga ipasaylo sa tumasala. Ingon pa sa 1 John chapter 1 verse 9, siya matarong kung anda mong pasaylo sa ato mga sala. Di na siya makaugma-ugma ang pasaylo. O mo pasaylo siya, 100% iya forgiveness. Dili 50%, dili siya magpilitin o sala na to. Mo ni siya no ang gugma sa aton langit kumamahan. Amen? Amen. Ingon pa diri no? Wala sa Romans chapter 5 verse 8, ang amahan gipadala niya ang buktong anak si Jesus Christ. Ingon pa diri. Para ang sala na to, ang silot nga maimpyerno ta, makasaylo, instead kita'y silutan sa impyerno, si Jesus Christ nga yung anak mo ang disilutan, gilansang sa cross, isip kabayaran sa itong sala. Amen? Imbis yung kita'y mo bayad, itambok ta sa linang magkalayo, si Jesus ang ibayad. Pinaagi siyang kamatayon sa cross sa Kalbaryo. Gisave ta sa punishment sa linang magkalayo, pinaagi sa kamatayon ni Jesus Christ. Ibayaran ta niya siyang dugo. Wala sa Romans chapter 5 verse 8. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon siyang pagigugma kanato kaysa makasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Amazing. Unconditional love. Kita pa'y nakasala, si God the Father pa ang nangitaw pamaagi na kita, mapasaylo siya pinagkaya. Sama sa amahan, no? Pagkakita niya sa anak, naluoy siya. Misugat siya, nidagan siya. Wala na siya napaabot nga na mga ipasaylo ang anak. Wala na siya napaabot ng magulang anak. Kundili, giwala gani ang garbo. Nidagan siya. O ikaw daw amahan, di ba? Nidagan kasi mga anak mo. Ang garbo ni mo, yung gihukas. Di ka amahan, di ba? Amahan, pagka-amahan mo din, pagka-garbo mo din. Luhod ka. Taro kay kasala. Ang ipasaylo, hilap. Bisan pag muhilap mo may pasaylo, di hapon pasayloon. Ano naman. Pero ang langit ng amahan, mudagan siya sa iyo. Maggipadala ni ang bukong na anak si Jesus. Isip pagpakita na kita, gibugma kita sa Ginoo. Nagpakamatay si Kristo alang sa tumasla. Palagpakan na to ang bugmas Ginoo. Hallelujah. Praise God. Tingnan pa din, no? Tapuso na to ang point. Isay. Kunya, maingon ang anak na to samahan. Tay, nakasala ako sa Diyos o kanimo. Dili na ako ang ilon nga imong anak. Apan ang amahan, bitawag kaniya sa iyang mga sulubon. Dali, maingon siya. Dadangari ang labing manindot na bisti o isulog kaniya. Sulubin usap siya singsing ang iyang tudlo o sapatos siya. Ug buha pinatambok na natingba ka ug gihawa o kumbira ka niya.
Kaya kini akong anak na namatay na, apan karon nabuhi. Wala na siya, apan karon nakita na. Tanawa? Kung sa gibuhat samahan, gipasulob siya og bisti. Maandin doon nga bisti. Nagkayagit ko siya, kaya naglawag siya baboy. Give suluban sa bagong bisti. Kung sa'y simbolohan may isuon, mo ng bistis pagkamatarong. No? Kung sa baga, dati ta nga hugaw at tubangan sa Ginoo, dati ta nga kaaway at tubangan sa Ginoo, pero gisuluban ta sa bistis pagkamatarong, but pasabot, limpyo na ta, accepted na ta at tubangan sa Diyos. Dili sa atong maayong buhat, dili sa atong gibuhat, kundi sa gibuhat ni Jesus Christ sa krus sa Kalbaryo. Nahimo tang good standing at tubangan sa Diyos. Ingon pa sa Colossus 1:21, huwag kini kay importante ang kamatayan ni Jesus. Ingon pa dito. Kaniya to layo kamo sa Dios ug kaaway niya tungod sa dautan ninyo mauna-una buhat. Apan karon gipasabuli na kamo sa Dios ngadto kaniya pinagis kamatayan sa iyang anak aron makatubang kamo niya mabalaan, putli ug walay sa laok. Layo ka sa Ginoo kaniya to. Dautan ang atong una-una buhat. Apan karon nabalik na ta. Tungod sa kamatayon ni Jesus Christ sa krus sa Kalbaryo, makatubang na kasamahan, balaan, putli ug walay sa laok. Say, duwa-duwa ta mo simba, duwa-duwa ta mo maminaw pulong sa Ginoo. Utang Diyos, pero pulong gani, murag maghadlok ta. Kay guilty ta, puno ta sa guiltiness. Kabalo ta makasala ta. Pero ang Ginoo may sundin yung nana. Kung aware ta na kita makasala, makadungog ta, kita makasala, mudul ta siya, o ang Diyos, andam siya makasaydo, sama-samahan, nga mugapos sa tuwa. Mudawat ka na to. Ingon pa diri no? Tungod sa kamatayon ni Jesus Christ sa cross. Muna sa Titus 3:5, dili sa ato mga maayong buhat kita naluwas, kundi dili kaluoy sa Ginoo. So muna nagsun na wala kitay magbuhat sa atong kaluwasan. Ang atong buhaton mga isuon, musalig ta kang Jesus Christ sa iyang kamatayon sa cross, pinagi siyang hamili nga dugo, mapasaylo ato mga sala. Titus 3:5. Giluwas kita niya, dili kini tungod sa inyong maayong buhat, kundi tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya, pinagi sa paghugas kanato aron matawo sa pag-usab sa makabaton bagong kinabuhi sa Espiritu Santo. O dili sa atong mga maayong buhat, kay wala mong mga tao, wala mong taong maayo. Wala taong matarong. Nahimo lang tayo matarong tungod sa gibuhat ni Jesus Christ sa pagpalansang sa cross. Wala sa nagsuno. Ingon pa diri, gisuluban niya biste. Unsa pa gibuhat sa amahan? O sulubi usab siya singsing ang iyang tudlo. So singsing meaning authority, sonship. Kaya ang mga anak sa mga Hebreo, dala sila mga singsing. Ang mga anak sa mga Israelites, gilibutan nila singsing, meaning anak ka. No? Pangalan dito sa amahan, utang dito, singsing sa mga proof niya ikaw, anak ka. Dili ka slave. Ang slave mga isuon, katabang, wala na si singsing. So mga isuon na dahil mga uban ba, mga na Christian ba ka? Magluluwa, Kristohanon ba ko? Paano ka ba yung Christian? Ampo. Paano ka ba yung Christian ang sa Ginoo? Simba. Ang pagkaanak sa Ginoo is pagdawat kang Jesus Christ. Amen. John 1:12, Inoon may mituog, bidawat ka niya, usa gihatagan sila katungod na mahimong anak sa Diyos. Simple ra kay mahimong anak sa Diyos. Accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Itagaan kang authority ng mahimong anak sa Diyos. Ayaw pagduduha. Tagaan kang singsing, authority bilang anak. Dili nakakalaban sa Diyos, dili naka-slave, kundi anak ka sa hari o Diyos, mga Diyos. Prinsipe ka sa langit. Amen? Napakagibuhat? Wala. Gidawat lang nimo, pinagis pagtuo. Isa yung gisaligan, si Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ ang nagdupa sa mga sala.
Mato kag langit, kautan ka na malangit ka. Na ay nagpalansang sa krus kanako. Di ba yun ang dumitong si Jesus Christ na lansang? Na ay duha ka kawatan na sayang wala na sa tuo. Ang nasa wala i-baby ay siya. Kakawatan sa tuo ingon. Ginoo. Kung atuan na ka sa imuhang paraiso, ay ako kalimti. Kung sa ingon ni Jesus, karon dayon. Sa matong tawanan to, makasala to, gilansa man ito. Dili ka pwede lansa, wala kay heinous crime ka, kawatan, heinous crime man. Wala na sa, ang iyang gibuhat, gisalir lang sa kay Jesus Christ. Amen. Kung sa ingon ni Jesus, karon dayon, ubang ka. Wala nagsun nga ang Ginoo, andang Ginoo pasaylo. Bisan unsa pa ka kuan ato mga sala. Mudawat ta sa kang Jesus Christ sa pasayloan. Mapasaylo dahil ta directly. Wala nagsun si Papa. Kami gipadawat naman si Papa. Kapila man mudawat mo gis Ginoo sa Papa. Di bisag kuan siya sulit, tulik. Pero naiwali, muna na sa wali. Makampo magilisa sa kuan. Tignog ko, ampuy ko, pamansi ko. Sakit ako nito. Padawat lang sa Ginoo, dawat ko siya. So, ang Bible nagsulti, ang nidawat sa anak na ay kinabuhing walay katapusan. Apa na wala may dawat sa anak, wala nakabaton sa maong kinabuhi. Ang Bible nagsugot no? Assurance. Dili na kinahanglan pa nga mamatay ka, di pa naman balang luluwas ka dili. Ang Bible nagsulti, sa pagdawat pa lang nimo kang Jesus Christ, kinasing-kasing, nakabaton na ka sa everlasting life. Pamatuod mo kini, ang Dios naghatag kanaw to sa kinabuhing walay katapusan ug anak kini siya anak. Ang midawat sa anak may kinabuhing walay katapusan. Apan ang wala mo dawat sa anak sa Dios, wala makapaton sa mga kinabuhi. No? Isod na sa dawaton permiro. Pero sige ni mo basa, ma-realize ni makatuo ka. So, ingon pa din, last na lang yun, Lucas 15. Unsa to? Biste, sing-sing, ingon pa din, og sapatos. Unsa na sapatos? Ang slave mangigsoon, magtiniil lang na. Ang slave, ano mga pamilya sa Hebrew, mga Israelites, na yung mga anak, na po slaves. Ang mga anak, na siya sapatos. Ang mga slaves, magtiniil mo na. Wala siya diferensya sa anak o sa slave. Siya, nagtiniil siya, kay slave din siya. Kung sa'yo, doon pasabot ka na so. Kita ka niya adto, kung wala tayo Jesus Christ, slave ta. Dili ta slave na katabang, slave ta sa sin. Dili ta makabalibad sa sala, tentasyon. Pero, kung nahiman ta na sa Ginoo, nanay sapatos, nanatay gitawag ng may igsoon nga, kagawasan sa sala. Tungod sa kamatayan ni Kristo sa krus, nagahom ang kamatayan ni Kristo sa krus nga mahingawas ta sa pagka ulipon sa Romans chapter 6 verse 6. Magay na tinod nga anak sa Ginoo namin ay kabaguhan. Hello. Amen. Ang tinod nga Christian, pagdawat sa Ginoo, natural na sa iyang magkinaboy matarong ang ligay sa sala. Di man imong perfect kadayon, hinahinay imong kabaguhan. Romans chapter 6 verse 6. Kinasayd kita nga sa tundaan ng makasala ng pagkatawo, nilansan o sabita ni Kristo, aron malaglag kini ug dili na kita maulingkon sa sala. See, ang kamatayan ni Kristo sa krus day gawon na kita mawagtang ta, dili na ta maulingkon sa sala. Dati ako na Christian, wala pa na ako nakilala si Jesus Christ. O pa na ako nakilala si Jesus Christ. Dali lang sa akong tentasyon. Di ko kabalibad. Wala makasabot ko sa mga bisyoso. Kaniagi ko ito bisyoso. Kadang pag New Year's resolution, di ko manigarilyo, di ko maubae, di ko minom. Na mag-retreat mi sa eskwelahan. Isa kasi mana lang gan ang tagal. Ay matunol na po si Garilio, ay matunol si Garilnon, ay mga tentasyon. Madala, malimta na ng pagpulong sa Ginoo. So, pero pagka dali na kayo ko pa, suko, init ko ulo, mabigay ko gamay, bubalos ko, kaya lang
pabantang. Kaya lang dito pagkakagit. Kaya mo balos dito. Pilit ko ulo. Akong kamot. Mga tulog dili ka sumbak. Tumaliksoon ako. Halos tanan mo. So, pagka-Christian na pagkaksoon, nakikahom ang kamatayan ni Kristo sa cross. Na hinahinay ang kabaguhan. Hindi man perfect. Hindi man perfect. Masukot ko magyapon ko pero di nalagay self-control. Kabalang na akong mama na. Kabalang akong mansunan. So, maraming sono na naigahon ang kamatayan ni Kristo sa cross na dili natama ulipon sa sala hinahinay. Padayon lang sa pag kay sige tawag basa Biblia. Okay niya ang Biblia kaya makapag-usap sa Tuwa. Amen? Amen. So, sa itong simba, dito ka basa Biblia. Kaya yung Pasalmo 115 verse 11, gampiyangan ko ay mga pulong sulod sa mga kasing-kasing ang dili ako makasalaan niya. So, manamig solo nga pulong sa Ginoo karong gagabion, ang mensahe, parable of the lost son, ang Diyos mupasaylo gid. Ang Diyos unconditional yang sana. Minsan pa usap ko na ko sana ang Ginoo andam pasaylo o mo accept ka na to bilang anak niya. So, balay mo lang